Naghanda ako ng almusal nang biglang sinabi ng aking manugang na si Lani sa harap ng kanyang mga kaibigan, "Ang matandang to, basura lang ang alam lutuin." Hindi ko alam paano ko to natitiis. Nagtawanan silang lahat. Ngumiti ako ng tahimik, niligpit ang mga walang laman na tasa, at bumalik sa aking silid. Makalipas ang 2 oras, isang truck ng movers ang huminto sa harap ng bahay. Ako si Lola Matilda Garcia, at ako ay 72 taong gulang. Nang umagang iyon, nagtawanan si Lani at ang kanyang mga kaibigan at tinawag na basura ang pagkain ko. Sinabi niya ito matapos kong ihanda ang kape na ginawa ko ng buong puso. Hindi niya alam na eksaktong 2 oras makalipas, isang sorpresa ang naghihintay sa tarangkahan, ngunit alam ko at nanatili lang akong tahimik. Gumising ako bago mag-umaga ng 5 oras 30 minuto. Sumasakit ang aking mga kasukasuan at baluktot ang aking mga daliri, ngunit magaan ang aking puso. Palaging ganoon kapag nasa kusina ako. Tulog pa ang bahay. Ang orasan sa dingding ay nagpakita ng 5 oras 30 minuto. Ito ang aking tahimik na oras. Habang natutulog pa ang mundo at sina Lani at ang aking anak na si Ray ay humihilik sa itaas, ako ang ginang ng sarili kong bahay muli. O, sa kaunting panahon, sinubukan kong ramdamin ang ganoon para hindi ako umiyak. Nilagay ko ang tubig sa kalan. Itong Lumanggas Range, binili namin ni Lolo Jose sa Divisoria, at magkasama kaming nagtrabaho ng 30 taon. Kumulo ang kape, isang masaganang aroma ang kumalat na parang basang lupa pagkatapos ng ulan. Hinalo ko ang butter para sa isang matamis na tinapay na mais na may kamote. Mahal na mahal ito ni Ray noong bata pa siya. Naaalala ng aking mga daliri kung kailan eksaktong hihinto sa paghalo. Hindi masyadong manipis at hindi masyadong makapal. Wala ito sa libro. Nasa aking mga kamay. Maganda ang pagtaas ng tinapay na mais sa oven. Isang matamis na amoy ang pumuno sa buong bahay. Inihanda ko ang mesa. Hindi basta-basta nagtatapon ng mga gamit, kundi sa paraang gusto ni Lani. Parang galing sa isang palabas sa Z, white lace tablecloth, ang mga porselanang tasa na iniwan sa akin ng aking mama. Cream cheese. Maingat kong hiniwa ang sariwang prutas. Hindi ko ito ginagawa dahil sa obligasyon. Ginagawa ko ito dahil sa pag-ibig. Mahal ko pa rin ang aking anak kahit ano paman. At sa kaibuturan, isang maliit na pag-asa ang nabuhay. Kung ako ay kapaki-pakinabang, kung ang lahat ay perpekto, baka tingnan nila ako ng mas mabait. Ngunit ang pag-asa ang unang bagay na ibinaba ng isang matandang tao. Mga 9:00, narinig ko ang pagkalampag ng takong sa kahoy na hagdanan. Hindi siya nag-iisa. 2 sa kanyang mga kaibigan ang kasama niya. Malakas silang nag-uusap, masiglang nagtatawanan, at tiningnan ako na parang lumang kasangkapan. "Magandang umaga, Tita Matilda," sabi ni Carla na may pilit at walang lamang ngiti. "Magandang umaga, anak," sagot ko, pinupunasan ang aking mga kamay sa aking apron. Nasa mesa ang kape. Mainit ang tinapay na mais. Pumasok si Lani na parang draft. Hindi siya bumati. Masyado siyang nakasuot para sa isang araw ng linggo. Makapal ang kanyang makeup at ang kanyang pabango ay bumangga sa amoy ng kape. "Matilda, hindi mo naman siguro sobrahan sa asukal. Sana nagda-diet tayo," sabi niya habang umuupo sa ulo ng mesa. Diyan palaging umuupo ang Lolo Jose ko. Umiti ako at nilunok ang insulto. Nilulunok ko na sila sa loob ng 5 taon. Lumipat sila, sinasabing aalagaan ako matapos akong mabalo. Ang totoo, gusto nilang makatipid sa kanilang sariling apartment. Hindi lang ito nagtagumpay. Napunta ang kanilang pera sa mamahaling damit, biyahe, at party. Nagbuhos ako ng kape para sa kanilang 3. Kumain sila ng may gana sa kabila ng pag-uusap tungkol sa diet. Tumayo ako sa lababo, nagmamasid. Sa kanila, wala man lang ako doon. Nagkakaroon lang ako ng presensya kapag may nangangailangan ng asukal o napkin. Tapos nangyari ito. Ang bagay na naghiwa sa akin na parang kutsilyo. Ang pagkamatay ni Lolo Jose ay sakit, ngunit natural ito. Ito ay purong mali siya. Kumuha si Lani ng malaking kagat ng aking tinapay na mais,
ang kapareho na halos tapusin niya tuwing weekend. Gumawa siya ng dramatikong mukha, ibinagsak ang kanyang tinidor sa plato. Seryoso, girls, sabi niya, habang umiikot ang kanyang mga mata. Sinusubukan ko, honestly, pero ang matandang babae na ito ay nagluluto ng absolute chang. Puro mantika, walang lasa, luma. Hindi ko alam kung paano ako nakakatagal dito araw-araw. Purong pahirap. Isang segundo ng katahimikan, pagkatapos ay isang pagsabog ng tawa. Anghel ka, sabi ng isa sa kanila, punong-puno ang bibig. Ang hirap na makipag-ugnayan sa bayaw. Tapos ang pagkain pabasura, too. Nagkunwari sila ni para sa madla. Sinasabi ko kay Ray na dapat tayong kumuha ng chef, pero naaawa siya sa kanyang mahal na ina. Sabi niya ito lang ang kagalakan niya. Pero tingnan niyo lang ito. Parang espakol. Malakas silang nagtawanan sa aking tinapay na mais, sa aking mga kamay, sa aking pagmamalasakit. Nanghina ang aking mga pisngi, hindi dahil sa kahihiyan, kundi sa pisikal na sakit. Nag-catering ako ng potluck sa simbahan sa buong buhay ko. Nagpalaki ako ng 3 anak sa aking pagluluto. Palaging sinasabi ni Lolo Jose, ang luto mo ang pinakamaganda sa mundo. At ngayon sa aking bahay, sa aking mesa, gamit ang aking pagkain, ako ay pinapahiya para sa murang importansya. Hindi ako sumigaw o umiyak sa harap nila. Hindi ko sila bibigyan ng kasiyahang iyon. Huminga ako ng malalim. Biglang naging mapait ang amoy ng kape. Umiti ako ng malungkot, ngunit matatag. Lumakad ako patungo sa mesa. Ladies, tapos na ba kayo? Tanong ko ng malambing. Linisin mo lahat, Matilda, at magdala ka pa ng kape. Huwag lang ang iyong karaniwang lumpiang halo-halo, sabi ni Lani nang hindi tumitingin, nag-scroll sa kanyang telepono. Tahimik kong niligpit ang mga tasa, dahan-dahang inilalagay ang mga ito ng walang kalampag. Naghugas ako ng kamay at pinunasan ang mga ito gamit ang linen towel. Sa inyong pahintulot, sabi ko. Magpahinga ka na nga. Iyan lang ba ang alam mong gawin? Mumungong si Lani. Lumakad ako sa pasilyo. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit parang pamamaalam. Pumasok ako sa aking silid at isinara ang pinto. Noon lamang ako nagpahintulot ng isang luhang dumaloy. Agad kong pinunasan ito. Wala nang oras para umiyak. Tiningnan ko ang orasan sa tabi ng kama. 9:30, hindi na nagtagal. Binuksan ko ang pinakailalim na drawer ng dresser, sa ilalim ng aking maayos na nakatiklop na mga flannel nightgowns, na amoy lavender. Kinuha ko ang isang dilaw na folder na nakasigurado ng elastic band. Sa loob ay isang malinis na papel na may selyo at notaryo. Pinadaan ko ang aking kamay sa mga itim na letra. Nagkaluskos ang papel na parang nyebe. Sa napakaraming taon, ako ay naging isang matandang ale, isang walang silbi na biyenan, ang hindi binabayarang tagapangalaga ng bahay. Tiniis ko ito, iniisip na ito ay pamilya, natatakot na mag-isa. Ngunit ang kalungkutan kasama ng isang tao ay ang pinakamahirap na uri. Ngayong umaga, sa kanilang tawa na umalingaw-ngao sa aking mga tainga, sa wakas ay alam kong ginawa ko ang tamang bagay. Akala nila ay wala akong naiintindihan. Akala nila ay sa kanila na ang bahay na ito. Naghihintay sila sa matandang babae na sumakabilang buhay para makapag-renovate sila. Noong nakaraang linggo, palihim na nagdala si Lani ng isang interior designer. Sinukat nila ang sala. Gusto nilang gibain ang kusina. Akala niya natutulog ako, pero narinig ko siyang sinabi, pagkaalis na matandang paniki, sisirain na namin ang lahat. Iyon ang huling patak. Hindi ako ang matandang paniki na nagluluto ng basura. Ako si Matilda Garcia. Ako ay isang mananahi. Nagbebenta ako sa palengke. Pinamahalaan ko ang isang sambahayan sa loob ng 40 taon. Hindi kami kailanman nagsayang ng pagkain. Alam kong magbasa, magsulat, at higit sa lahat, alam ko ang halaga ng kung ano ang akin. Inilagay ko ang folder sa itim na leather na pitaka na ginagamit ko sa simbahan. Pinalitan ko ang aking tsinelas ng komportableng sapatos na panlakad, nilagyan ng light lipstick ang aking labi, at sinuklay ang aking puting buhok. Ang babaeng tumitingin sa akin sa salamin ay hindi isang biktima.
Siya ay isang babae na gumawa ng desisyon. Sa sala, patuloy ang tawanan. Wala silang ideya. Umupo ako sa gilid ng kama at naghintay. Mabilis ang tibok ng aking puso, hindi mula sa takot, kundi mula sa kalmadong determinasyon. Naalala ko ang bawat panlalait, bawat tumpok ng maruming pinggan, bawat pagtatangka na tratuhin ako na parang bata. Malapit na itong matapos. Gumagapang ang oras. 1:0, 11 oras 30 minuto. Eksaktong 11 oras, narinig ko ang tunog. Hindi mo ito pwedeng ipagkamali. Diesel engine, ang sipol ng air brakes. May malaking bagay na nagmamaneho sa aming tahimik na kalye. Nayanig ang sahig sa aking silid. Tumayo ako at kinuha ang aking pitaka. Tumahimik ang mga boses sa sala. Anong ingay iyon? Tanong ni Lani, naiinis. Nagsisimula na naman mag-renovate ang kapitbahay? Hindi ba tayo pwedeng magkaroon ng kapayapaan? Binuksan ko ang pinto at lumakad sa pasilyo. Hindi na ako naglalakad para magdala ng kape. Naglalakad ako para magbigay ng katotohanan. Tumayo si Lani sa bintana, binubuksan ang kurtina. Ang kanyang kaibigan ay nakaupo, nagpapanggap na nainip. Matilda! Sigaw ni Lani nang hindi lumilingon. Lumabas ka doon at tingnan mo kung para saan ang truck na iyan. Siguro maling bahay ang dinalhan nila. Sabihin mo sa kanila na umalis. Wala akong inorder ngayong araw. Hindi ako huminto. Lumakad ako diretso sa pintuan sa harap. Hindi iyan pagkakamali, Lani, sabi ko ng mahinahon, matatag ang aking boses. Bigla siyang lumingon. Inilagay ko ang aking kamay sa doorknob. Hindi iyan delivery, ulit ko. Ang truck ay para sa akin. Pinaikot ko ang susi at binuksan ang pinto. Sumikat ang araw sa sala, nagpapaliwanag sa alikabok na hindi kailanman sinikap punasan ni Lani. Sa labas ay nakatayo ang isang malaking pulang at puting moving truck. Sa gilid, sa malalaking letra, nakasulat ang Key Movers and Relocation Services. Dalawang lalaki na nakasuot ng uniforme ang tumalon sa sidewalk. Sinuri ng isa ang isang papel, tiningnan ang numero ng bahay, at malakas na nagtanong, Matilda Garcia. Ako iyan, anak, sagot ko, habang lumalabas sa veranda. Halika na. Simulan natin sa sala. Nagmamadaling lumapit si Lani sa pinto, malaki ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha sa ilalim ng kanyang makapal na makeup. Isang paglipat. Saan ka pupunta? Sa isang senior community. Hindi, darling, sabi ko ng pantay. Hindi ako ang aalis. Ang bahay ay nabenta, kasama ang mga kasangkapan. Ang bagong may-ari ay umaasa ng mga susi eksaktong tanghali, at ang truck na ito ay para lang sa aking mga ari-arian. Mayroon kang 1 oras para kunin ang iyong mga damit at umalis. Ang mga kaibigan sa sofa ay kalahating tumayo, nagpapalitan ng nerbiyos na tingin. Matilda, ano ang pinagsasabi mo? Ilegal ito, Lani, galit na sabi niya. Tatawagan ko ang pulis ngayon at isang ambulansya, too. Alisin mo ang iyong mga kamay sa akin, Lani, sabi ko ng tahimik habang hinawakan niya ang aking siko gamit ang kanyang mahabang acrylic nails. 2 oras na ang nakalipas, tinawag mo akong matanda at walang silbi. Hindi mo ako sasabihan kung ano ang gagawin sa kung ano ang akin. Pero pamilya tayo, nauutal niyang sinabi. Ang pamilya ay umuupo sa mesa at nirerespeto ang taong nagluto ng tinapay na mais, sagot ko. Ang pamilya ay hindi nagpaplano na gibain ang kusina ng host habang iniisip nilang natutulog siya. Narinig ko ang lahat. Iyan ang problema sa mga taong akala ang matatanda ay bingi at tanga. Masyado silang malakas magsalita. Pumasok ang isang mover na may clipboard. Matilda, ang emerald green sofa ba ay mananatili o aalis? Ang sofa ay sasama sa akin, sabi ko. Ito ang unang regalo ni Lolo Jose sa akin nang mabayaran namin ang lupang ito. Pupunta ito sa aking bagong kondo. Lumipad ang mga kaibigan na sina Carla at Tina mula sa sofa na parang nasunog ito. Inayos nila ang kanilang mga palda, naguguluhan. Pinanood ko ng mahinahon. Girls, tapos na ang party, sabi ko. At wala nang tanghalian.
Pagod na ang matandang babae sa pagluluto ng basura. Pumunta kayo sa inyong trendy restaurant. Nagbulungan sila ng paghingi ng paumanhin at halos tumakbo palabas ng pinto. Naging tahimik ang bahay. Tumayo si Lani sa gitna ng sala, nakanganga. Tapos lumapit siya sa akin. Hindi mo pwedeng ibenta ang bahay. Dito nakatira si Ray. Dito ako nakatira. Lumapit ako sa mesa, binuksan ang aking pitaka, kinuha ang dilaw na folder, at isang bank statement na nakatiklop sa kalahati. Umupo ako sa isang kahoy na upuan na hindi pa kinuha ng mga movers. 5 taon na mula nang pumanaw si Lolo Jose, sabi ko ng mahinahon. Pinaliit ko ang aking sarili, lumiit sa sulok na iniwan mo sa akin. Nilunok ko ang mga insulto para hindi makipagtalo. Naisip ko si Ray. Nagtatrabaho siya. Tutulungan ko siya. Ako ang naglalaba, nagpaplansa, nagluluto. Ano ang nakuha ko bilang kapalit? Paghamak. Itinaas ko ang aking tingin kay Lani. Noong nakaraang linggo, nagdala ka ng designer. Sinukat mo ang mga pader. Akala mo natutulog ako. Pagkaalis ng matandang paniki, sisirain na namin ang lahat. Kinopya ko, nagbago ang plano. Nagmamadaling kinuha ni Lani ang kanyang telepono. Tatawagan ko si Ray. Darating siya ngayon at pipigilan ang lahat ng ito. Ipapatingin ka niya sa psychiatrist. Hindi ka nasa tamang pag-iisip. Tawagan mo siya, sabi ko. Pero sabihin mo sa kanya na kumuha ng taxi o kanyang kumpanyang sasakyan. Ang garahe ay kailangang walang laman pagsapit ng tanghali. Tumayo ako at lumayo. Maingat na kinuha ng mga movers ang orasan mula sa dingding. Tiningnan ko ang dial 12 minuto bago magtanghali. 6 na buwan na ang nakalipas sa opisina ng Senior Citizen Services. Ang pila para sa mga benepisyo ay tila mabilis, ngunit nagtatagal pa rin. Nakasalubong ko si King Manolo Santos, isang matandang kakilala, isang abogado mula pa sa panahon ng palengke. Sinabi niya, "Kumusta ka?" At ako, sa isang bihirang sandali, biglang nagsabi ng aking puso. Sinabi ko sa kanya kung paano ako nabubuhay bilang isang estranghero sa sarili kong tahanan. Tungkol sa pangungutya, tungkol sa kanila na nagsasabing wala silang pera, kahit na bumibili sila ng mga bagong sasakyan bawat taon. Inayos ni Henry Santos ang kanyang salamin. Matilda, ang bahay ay buo sa iyong pangalan. Ginawa ni Lolo Jose ang lahat ng tama. Maaari mo itong ibenta kung gusto mo. Maaari kang lumipat. Maaari mong iligtas ang iyong sariling pera. Ang problema ay ibinigay mo ang susi ng safe sa mga taong hindi alam ang halaga ng tapat na pawis. Ang mga salitang iyon ay nanatili sa aking ulo. Bumalik ako sa bahay kung saan nakahiga ang maruming pinggan mula sa kanilang party at mga pizza box sa sahig. Tulad ng isang tanga, nagsimula akong magkuskus at habang nagkukuskus ako, mayroong nag-click sa loob ko. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Sa mga kamay na ito, nagtanim ako ng hardin. Sa mga kamay na ito, binayaran ko ang kolehiyo ni Ray, nagtatrabaho bilang isang mananahi sa tabi. Sa mga kamay na ito, hinawakan ko si Lolo Jose hanggang sa kanyang huling hininga. Ang mga kamay na ito ay nararapat magpahinga, hindi walang katapusang dumi. Nagsimula akong kumilos ng tahimik, nang walang kaguluhan. Naghanap ako ng real estate agency sa ibang bahagi ng Pilipinas. Sinabi ko sa kanila na kailangan ko ng mabilis na pagbebenta, kumpleto sa kasangkapan, ngunit may oras para sa isang organisadong pag-alis. Isang mamimili ang lumitaw sa loob ng 2 linggo, isang investor para sa isang pribadong klinika. Ang halaga ay makabuluhan, sapat para bumili ng 2 magandang kondo at mabuhay ng komportable. Pinirmahan ko ang kontrata sa closing agent, at itinago ko ang mga papeles ng malalim kung saan hindi mahahawakan ni Lani. Kahapon, pumasok ang pera sa aking account. Nakita ko ang mga zero at umupo. Ako ay mayaman at malaya. Isang bagay na lang ang natitira. Ang paghahanap ng lakas ng loob na tanggihan ang aking anak. Hanggang ngayong umaga, hanggang sa basura. Ngayon, balik sa kasalukuyan. Inilayo ni Lani ang telepono mula sa kanyang tainga at naglabas ng hininga.
Darating na siya ngayon at galit na galit. Ipatigil mo ito agad. Tiningnan ko ang orasan sa kamay ng mover. Huli na siya, sabi ko. Ang deadline ay tanghali. Lumakad ako sa kusina. Sa counter ay may maruming tasa at mumo ng tinapay na mais. Hindi ako nalungkot sa bahay, kundi sa kung ano ang ibig sabihin ng bahay noon. Binuksan ko ang punong-puno na ref, mga keso, yogurt, alak, lahat ay binili sa walang pera, na hindi makapag-ayos sa tumutulong bubong sa aking silid. Matilda, tawag ng foreman mula sa pintuan. Mananatili ba ang ref? Mananatili, sabi ko. Ngunit ang mga nilalaman ay sa inyo. Kumuha kayo ng kung ano ang kaya ninyong dalhin. Ang mga keso, ang karne, ang mga inumin. Maaari kayong mag-ihaw ng barbecue ribs ngayong gabi. Magbigay kayo ng mabait na salita para sa akin. Umiti ng malaki ang lalaki. Yes, ma'am. Kung ano po ang sabihin nyo. Salamat. Sumugod si Lani nang kinuha ng mover ang isang vacuum-sealed package ng mamahaling cuts ng karne. Hoy, akin yan. Ang tenderloin na iyan ay nagkakahalaga ng A10,000. Sa iyo iyan dati, kinalmad ko. Nasa ref ko iyan, sa bahay ko. At dahil ang pagkain ko ay basura, para sa iyo, ibinibigay ko ang mga groceries sa mga taong nagpapahalaga sa masarap na lasa. Ipinalo ni Lani ang kanyang takong na parang 5 taong gulang. Pagsisisihan mo ito, Matilda. Mabilis maubos ang perang dugo na iyan. Lahat iyan mapupunta sa gamot. Babalik ka dito at tatawa ako. Tama ka, Lani, sabi ko ng malambing, halos may awa. Sa tingin mo ba ay ibinenta ko ang lugar na ito ng mura at pumirma nang hindi binabasa ang mga papeles? Binuksan ko ang bank statement para makita niya ang logo ng investment bank. Hindi ko ipinakita ang halaga. Ang pera ay invested na. Ang interes ay nagdodoble ng iyong sales associate salary 2 beses sa isang buwan. At hindi ko na kailangan pang bumangon sa kama. At bumili rin ako ng bagong kondo na may elevator, security at heated pool. Kumunot ang noo ni Lani. Ilang kwarto? 1, sagot ko at mumiti. Alam mo kung ano ang ibig sabihin niyan? Walang guest room. Hindi para sa isang adult son, o para sa isang pagod na manugang. Malakas na nagpakawala ng preno ang isang sasakyan sa driveway. Sumara ang pinto ng kotse. Mabilis na umalingaw ang mga yapak sa pasilyo. Ray! Sigaw ni Lani, mas maputla pa ang kanyang mukha. Tumayo ako mula sa mesa at inayos ang aking damit. Wala nang sigawan, katotohanan lang. Sumugod si Ray sa pasilyo, baluktot ang kanyang kurbata. Anong nangyayari dito, sa ngalan ng Diyos? Sigaw niya, habang nakatingin sa mga kahon at sa walang laman na sala. Ma, nawawala ka na ba sa iyong isip? Kalmahin mo ang iyong sarili, anak, sabi ko. Ang bahay ay nabenta. Ibinibigay ko ang mga susi sa bagong may-ari sa tanghali. Ito ang bahay namin, sabi niya, nagiging dominante ang kanyang boses. Hindi mo ito maaaring ibenta ng walang pirma ko. Kaya ko, sagot ko. Ang huling testamento ng iyong ama. Malinaw na hindi mo ito kailanman binasa. Ang bahay ay nakarehistro ng buo sa aking pangalan. Pero paano kami? Basag ang kanyang boses. Saan kami pupunta? Wala kaming pera ngayon. Ang kotse ay financed. Maxed out na ang mga card. Iyan ang problema mo, sabi ko ng pantay. Ang problema ko ay mabuhay ng may dignidad. At Ray, ang garahe ay kailangang walang laman pagsapit ng 12 oras. Lumabas ang foreman mula sa kusina, pinupunasan ang kanyang noo. Matilda, naka-impact na ang truck. Personal na bagahe mo na lang ang natitira at dumating na ang bumibili. Naghihintay siya sa driveway. Tiningnan ko ang orasan na hawak ng mover. 12 oras, sabi ko. Lani, mayroon kang 10 minuto para kunin ang iyong mga damit. Lumabas ka sa likod na pinto. Ang lahat ay mananatili. Namutla si Lani. Kinuha ng kanyang nanginginig na kamay ang kanyang telepono. Re, gumawa ka ng isang bagay, bulong niya. Hindi tayo aalis.
Aalis kayo, sagot ko. At nang walang eksena, o tatawagin ng may-ari ang pulis, at hindi sa aking kahilingan. Kinuha ko ang aking pitaka at lumakad sa entryway. Dumadaloy ang araw mula sa veranda. Ang itim na kotse ng bumibili ay nasa gate. Dinala ng 2 movers ang aking emerald green sofa. Tumango ako. Ingat! Sumugod si Ray sa opisina. Sa sumunod na sandali, narinig ko ang kanyang boses. Lani, ang birding folder mula sa kabinet. Bilisan mo. Lumingon ako. Nanlamig ang aking gulugod. Ang birding folder. Nakalimutan ko ito. Ang General Power of Attorney na pinapirmahan niya sa akin ilang taon na ang nakalipas matapos ang aking operasyon. Sa papel na iyon, maaari niyang subukang galawin ang aking mga account. Huminga ako ng malalim ng mahinahon. Ihanda mo ang mga susi, sabi ko sa foreman. Babalik ako. Ang hangin sa labas ay amoy alikabok at init. Lumagpas ako sa gate at itinaas ang aking kamay. Huminto ang isang taxi. Saan po, Lola? Ngumiti ang driver. Mahina ang bulong ng radyo. Downtown sa pangunahing sangay ng First National Trust, sabi ko, at pakiusap, bilisan mo, anak. Sa daan, kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Manolo Santos. Manolo, si Matilda ito, sabi ko na walang pasakalye. Nahanap ni Ray ang birding folder, ang General Power of Attorney mula 2018. Narinig ko ang kaluskos ng papel at ang pag-click ng panulat sa kabilang linya. Magpahinga ka, Matilda. Isusumite namin ang pagkansela sa notaryo at ipapasok ito sa registry, ngunit kung makapunta siya sa teller bago mag-update ang system. Gawin mo ang kailangan mong gawin, pinutol ko ng malambing. Ang iba ay sa akin na. Huminto ang taxi sa Financial District. Ang malaking gusali ng bangko ay kumikislap sa salamin. Isang pamilyar na guard ang nakatayo sa pasukan. Efid Reyes, hello, sabi ko. Seryosong negosyo ito. Kailangan kong makita si Lim, ang manager. O, hindi ka namin nakita sa matagal na panahon, Matilda. Binuksan niya ang turnstile. Diretso po kayo. Tumayo si Lim mula sa kanyang desk nang makita niya ako. Ang kanyang tingin sa monitor ay nagparamdam sa kanya ng mas matamang pagpansin. Matilda, magandang hapon. Kape? Black coffee, sabi ko at umupo. Narito ang sitwasyon. Susubukan ng aking anak na gamitin ang lumang power of attorney para ma-access ang pera mula sa pagbebenta ng bahay. Kinakansela namin ang dokumento, ngunit maaaring subukan niyang unahan kami. Kailangan ko ang iyong tulong. Walang pulis. Walang kaguluhan. Gusto kong subukan niya at gusto kong pigilan mo ang transaksyon sa sandaling subukan niya para makita ko ito. Kumunot ang noo ni Lim. Ayon sa batas, maaari naming suspendihin ang transaksyon at i-verify ang mga batayan. Kung pumasok siya, hindi magpapatuloy ang paglilipat. At isa pa, idinagdag ko, hayaang lumapit siya sa iyo, hindi sa teller. Mas makikita ito. Naintindihan, tumango siya. Umupo ka doon sa likod ng ficus. Magkakaroon ka ng magandang tanawin. Umupo ako sa isang armchair sa tabi ng glass wall ng kanyang opisina. Mula rito, nakita ko ang buong service area, ang mga teller, ang consultant desk, ang entrance doors. Mainit at mapait ang kape tulad ngayong umaga. Mga 20 minuto makalipas, biglang bumukas ang mga pinto. Mabilis na pumasok si Ray, hawak ang birding folder sa kanyang dibdib. Sa likod niya ay si Lani, burado ang kanyang makeup, hinihila ang isang malakas na gulong na maleta. Dumiretso sila sa senior services window. Tumingin ang teller, tiningnan ang dokumento, at tinawagan ang shift supervisor. Tumango ang supervisor patungo sa opisina ni Lim. Pakiusap, sumama po kayo sa akin, sabi niya kay Ray. Hinawakan ko ang tasa sa aking mga kamay. Kalmado ang tibok ng aking puso tulad bago ang isang pagsusulit. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Ray. Sumunod si Lani. Tumayo si Lim para salubungin sila at kinuha ang folder.
Uminom ako at inilagay ang tasa sa saucer. Oras na. Bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Ray. Nasa likod niya si Lani. Tumayo si Lim, kinuha ang birding folder, mabilis na binuklat ito, at nag-type sa kanyang keyboard. Robert Garcia, sabi niya ng pantay. Ang power of attorney ng iyong ina ay mula 2018, at bagaman ito ay indefinite, ito ay binawi ng isang notaryo 0 minuto na ang nakalipas at nasa system na. Bukod pa rito, ang joint account ay sarado na. Ang mga pondo ay inilipat sa isang investment account na may biometric ownership. Walang operasyon ang posible ng walang Matilda Garcia. Namutla si Ray. Ang bilis, bulong niya. Umalis na siya. Hindi pinag-uusapan ng bangko ang kinaroroonan ng mga kliyente nito, kalmadong sagot ni Lim. Sumabog si Lani. Nakakahiya ito. Pamilya kami. Natulog kami sa kotse kagabi. Ilipat mo agad ang pera o ay dedemanda ko kayo para sa emotional distress at para sa isang reverse conservatorship. Bahagyang itinaas ni Lim ang kanyang kilay. Tanging korte lamang ang maaaring magdeklara ng isang tao na incapacitated. Walang batayan para sa isang transaksyon sa iyong kahilingan. Naging tahimik ang opisina ng isang segundo. Tumayo ako mula sa armchair sa likod ng ficus at lumakad patungo sa desk. Magandang hapon, Lani. Magandang hapon, Ray, sabi ko. Kaya, tinitiis mo ang aking pagluluto para sa pera. Kawili-wili. Nang humingi ka ng pera para sa iyong cosmetic injections, Lani, ang mga bills mula sa aking pitaka ay hindi naman basura, di ba? Umurong si Lani, tumama sa kanyang maleta, malakas ang pag-ungon ng mga gulong. Ibinaling ni Ray ang kanyang ulo. Pakiusap, sabi niya, mas mahina na ngayon ang kanyang boses. Pakialis ang video, pakiusap. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagtalak. Wala kaming pupuntahan. Bigyan mo kami ng kahit 40,000 o 50,000 para makaraos sa linggo, pagkatapos ay maaari na tayong mag-usap. Tiningnan ko siya ng matagal. Nakita ko ang maliit na bata na naghihintay ng tinapay na mais mula sa oven, ngunit ang taong nakatayo sa harap ko ay isang matandang lalaki. Ray, 40 taong gulang ka na. Malusog ka. Gumagana ang iyong mga kamay at buo ang iyong isip. Gumagana rin ang mga kamay ni Lani. Mayroon kang aparador na puno ng designer clothes. Mahirap ka sa karakter, hindi sa paraan, sabi ko ng kalmado. Binuksan ko ang aking wallet, kumuha ng 500 at inilagay ito sa desk sa harap ni Lim. Narito, ito ay para sa merienda sa panaderya sa kanto. Narinig ko na masarap iyon, mas mahusay kaysa sa akin, at para sa bus ticket patungong Tita Becky's. Ang iba ay sa inyo na. Sumigaw si Lani. 500? Nagbibiro ka ba? Mas mahal pa ang aking mga pilikmata kaysa doon. Kung gayon, tanggalin mo at ibenta mo, sagot ko. Matuto kang mamuhay ayon sa iyong kinikita. Tiningnan ako ni Lim nang nagtatanong. Gusto mo bang tawagan ko ang security? Hindi na kailangan, sabi ko. Aalis sila ng kusa. Binalingan ko si Ray. Anak, wag mo akong takutin ng conservatorship muli. Kung pupunta ka sa korte, dadalhin ko ang notebook na may mga numero, ang wire transfers, at ang sulat na iyon mula sa sobre na pinunit mo at itinapon. Sino sa tingin mo ang nagtatapon ng basura? Tinakpan ni Ray ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay. Si Lani ay nagpapalit-palit ng pula at puti. Kinuha ko ang aking pitaka. Lim, salamat sa kape. Black, tama lang, sabi ko, at nakipagkamay kami. Sa lobby, tahimik na tumango sa akin si Reyes, binuksan ang turnstile. Nagpalitan ng tingin ang mga tao sa pila ng teller. Napakakumpleto ng katahimikan na maririnig mo ang pagsasara ng mga drawer ng AC. Sa labas, mainit ang hangin at sumasalamin ang araw sa salamin na facade. Itinaas ko ang aking kamay at pinahinto ang isang taxi. Saan po? Lumingon ang driver. Ang Horizon Towers Condo Complex, sabi ko. Building 7, apartment 702. Gumalaw ang kotse.
bumulong ang radyo ng isang lumang kanta. Sumandal ako at sa unang pagkakataon sa buong araw, naglabas ako ng malalim na hininga. Ligtas ang pera. Ibibigay ko ang mga susi sa oras, ngunit alam kong hindi titigil si Lani. Kapag pinutol mo ang mga taong ganoon sa pananalapi, aatakehin nila ang iyong reputasyon. Huminto kami sa bagong gusali. Tumayo ang concierge, si Mang Tony, at tinulungan ako sa aking mga kahon. Welcome home, ngumiti siya ng mainit. Sagot ko. Nagsisimula ako ng bagong buhay. Dinala ako ng elevator sa ikapitong palapag. Nag-click ang pinto. Amoy sariwang pintura ang kondo, isang maliit na kusina, isang maaraw na balkonahe. Inilagay ko ang aking pitaka sa counter, lumakad sa bintana. Umugong ang syudad sa ibaba, ngunit sa loob ko ay tahimik. Nag-vibrate ang aking telepono. Ilang notifications. Ang isa ay may pamilyar na apelyido ni Lani, isang post binuksan ko ito at nakita ang isang larawan ng kalat na may kasamang masamang caption tungkol sa matandang babae na nawalan ng isip. Ninanakaw niya ang lahat. Kailangan namin ng tulong. Nagsimula na ito. Umupo ako sa aking emerald green sofa na dinala na ng mga movers. Inilagay ko ang aking pitaka sa tabi ko. Kinuha ko ang makapal na notebook kung saan ko itinago ang 5 taon ng mga petsa, halaga at resibo. Kinuha ko ang isa pang sobre na may larawan. Inilagay ko ang lahat ng magkatabi, kinuha ang aking telepono, binuksan ang kamera, at itinuro ito sa aking sarili. Huminga ako ng malalim. Humahaba ang aking daliri sa pulang record button. Pinindot ko ang pulang buton. Magandang gabi, sabi ko ng kalmado. Ako si Matilda Garcia at ako ay 72 taong gulang. Ngayon, ako ay pampublikong tinawag na baliw at magnanakaw. Sinasabi nila na pinalayas ko ang aking pamilya sa kanilang tahanan. Hinihiling ko sa inyo na ibahagi ang video na ito, hindi para sa awa kundi para sa isang aralin. Itinaas ko ang makapal na notebook. Ito ang aking mga talaan sa loob ng 5 taon. Kung ano ang binili nila, kung ano ang kanilang tinipid, kung anong mga utang ang kanilang binayaran. Sinasabi nila na ang pagkain ko ay basura, ngunit narito ang mga numero. Ang home cooking ay nakatipid sa iyo ng humigit kumulang if 20,000 sa isang buwan. Ang pera na iyon ay hindi napunta sa pag-aayos ng tumutulong bubong. Napunta iyon sa mga handbag, kosmetolohiya at biyahe. Nasa akin ang mga resibo. Binaliktad ko ang isang pahina at ipinakita ang sulok ng isang printout na sumasaklaw sa mga halaga at numero. Noong 2022, binayaran ko ang A100,000 na utang ni Ray para hindi siya mabalian ng mga binti. Noon, ang aking pirma ay tila perpektong nasa tamang pag-iisip para sa lahat. Idinikit ko ang kamera. Hindi ko pinalayas ang sinuman. Ibinenta ko ang aking bahay ng legal. Ang pera ay akin. Hindi ako nagnakaw. Huminto lang ako sa pagbuhos ng aking pangalan sa isang walang ilalim na hukay. Mahal kong mga kapitbahay at kaibigan, buhay ako, malusog, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Kakain ako ng hapunan nang walang pagkasuklam ng isang estranghero sa mesa. Pinigilan ko ang pagre-record. Matatag ang tibok ng aking puso. Nanginginig ang aking daliri at pinindot ko ang publish. Natapos ang progress bar. Inilagay ko ang telepono sa sofa, lumakad sa kusina, at isinalang ang takure. 1 minuto makalipas, nagping ang telepono. Pagkatapos ay muli at muli. Likes, shares, messages. Ang una ay mula kay Carla, ang kapitbahay mula sa lumang kalye. Matilda, sumusuporta kami sa iyo sa neighborhood chat. Laban lang. Isang mensahe ang dumating mula kay Tina. Tita Matilda, humihingi ako ng paumanhin ngayong umaga. Tumawa lang ako dahil sa politeness. Masarap ang tinapay na mais. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Umiti ako ng mag-isa sa walang laman na silid. Mabilis na inilalagay ng mundo ang mga mukha sa kanilang lugar. Tumawag si Ray. Tumawag siya ulit. 2 voicemail ang pumasok. Pinatugtog ko ang una.
Ma, pakiusap, alisin mo ang video. Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakita ito ng aking boss. Lilinisin ko ang lahat. Alisin mo lang. Ang pangalawa ay may sigawan ni Lani sa background. Ikaw na matandang mapaghiganti na mangkukulam. Ay demanda kita. Alisin mo iyan o pupuntahan kita at sisirain ko ang iyong pinto. Binlock ko ang numero at nagluto ng chamomile tea. Umupo ako sa bintana. Nanginginig pa rin ang aking mga binti, ngunit mula sa pagkapagod, hindi takot. Natulog ako sa aking bagong kama ng kalmado sa unang pagkakataon. Nagising ako sa sikat ng araw. Hindi kailanman ibinigay sa akin iyon ng lumang bintana. Nagluto ako ng malakas na tasa ng kape. Ang katahimikan ay parang musika. Alas negatibo 1:00 oras, nagring ang intercom. Matilda, sabi ni Mang Tony, nandito sina Ray at Lani. Sabi nila ay hindi ka raw magaling at hindi mo sinasagot ang telepono mo. Humihingi sila ng pahintulot na umakyat. Mukhang agitated ang lalaki. Ayos lang ako, sabi ko. Huwag mo silang hayaang umakyat. Bababa ako mismo. Pakiusap, manatili ka malapit. Siyempre. Bumaba ako. Nakatayo sila sa likod ng salamin na pinto. Suot ni Lani ang kanyang kulubot na damit kahapon, magulo ang kanyang buhok. Naglalakad pabalik-balik si Ray, kinakagat ang kanyang mga kuko. Nakita nila ako. Binatukan ni Lani ang salamin. Binuksan ni Mang Tony ang pinto. Magandang umaga, sabi ko, huminto sa maikling distansya. Ano ang gusto ninyo? Tinapos na namin ang aming pag-uusap sa bangko. Sinira mo kami, ma, sabi ni Ray, basag ang kanyang boses. Ang video ay may 5,000 shares. Nagbibiro ang mga tao sa trabaho. Alisin mo na ngayon. Mag-record ka ng isa pa na nagsasabing nagkamali ka sa iyong mga gamot. Nagsalita ako ng totoo, tahimik kong sagot. Nagsinungaling ka. Hindi tinatakot ng katotohanan ang mga inosente. Alisin mo iyan. Tinuro ako ni Lani ng daliri. O ay dedemanda ka namin para sa paninirang puri at para sa reverse conservatorship. Lani, huwag kang mag-imbento ng mga batas, sabi ko, habang bumabalik sa mga tao sa tabi ng elevator na nagpapanggap na naghihintay. Hayaang marinig ito ng lahat. Natulog ka sa iyong kotse. Ipagbenta mo ang iyong F30,000 na handbag. Sapat na iyon para sa isang hotel. Natulala sila. Binuksan ko ang aking pitaka at kinuha ang isang brown envelope. Ray, sinabi mo sa video na nagsisinungaling ako, ngunit hindi ko ipinakita ang patunay. Gusto mo bang ipakita ko? Binuklat ko ang larawan ng sulat na pinagdugtong-dugtong ko. Malupit na salita, deadlines, isang halaga. Namutla si Ray. Saan mo nakuha iyan? Pinunit ko iyan. At sino ang nagtatapon ng basura? Tanong ko. Pinagdikit ko ito at binasa. Pagkatapos ay pumunta ako at binayaran ang 100,000 para hindi ka masaktan. Biglang lumingon si Lani sa kanya. 100,000. Sabi mo bonus mo iyan. Nagbakasyon kami dahil doon. Hindi ko mapigilan. Nabasag siya. Kung pupunta kayo sa korte, dadalhin ko ang notebook, ang mga resibo, ang mga statement, at ang sulat na ito. Bukod pa rito, hihiligin ko sa korte na isubuena ang mga bank transfers. Gusto ninyong subukan ako? Subukan natin. Ibinaling ni Ray ang kanyang tingin. Nagpilit si Lani na maging tahimik. Iyan lang sa araw na ito, sabi ko. Mananatili ang video. Walang pera. Pumunta kayo sa Tita Becky's. Doon, pakakainin kayo ng maayos. Mahina ang tango ni Ray. Tara na, Lani, sabi niya, may pagkabasag ang kanyang boses. Wala na tayong matitira dito. Lumingon sila at lumakad palabas ng kalye. Tiningnan ako ni Mang Tony. Laban lang, Matilda. Ginagawa mo ang tama. Salamat, sagot ko. Bumalik ako sa itaas, binuksan ang pinto ng aking kondo. Bumalik ang katahimikan. Isinalang ko ang takure. Nag-vibrate ang aking telepono sa mesa.
Isang hindi kilalang numero, isang video call, isang icon mula sa labas ng bansa. Nanggilalas ako at nag-swipe sa screen. Isang binibining may kulot na buhok at mahiyain na ngiti ang lumabas sa screen. Lola Matilda, tanong niya na may bahagyang accent. Sino ito? Napaisip ako. Si Lisa po, anak ni Ellie, sabi niya, mas lumawak ang ngiti. Ang panggit na mong anak. Humigpit ang aking kalooban. Ellie. Pinagtaksilan ako ng aking boses. Buhay siya. Nasaan siya? Tumalon ang kamera. Isang lalaki na may kulay abo na buhok at pamilyar na mga mata ang lumabas sa view. Ma, sabi niya ng malambing. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagkawala. Diyos ko, Ellie, hinawakan ko ang aking mga daliri sa screen. Nasaan ka? Nasa Canada kami, sagot niya. Nakita ang video mo sa aming community chat. Ipinakita sa akin ni Lisa. Naisip ko, iyan ang aking mama. Nagkamali ako sa mahabang panahon. Humihingi ako ng paumanhin. Umupo kayong dalawa, sabi ko, habang umuupo ako dahil naramdaman kong mahina ang aking mga binti. Sinabi sa akin ni Ray na ikaw ay. Pero huwag mo nang isipin ang sinabi niya. Tumango si Ellie. Ma, nag-iisa ka ba? Tanong niya. Nakatagal ka ba? Hindi ako nag-iisa, sabi ko. Mayroon ako sa sarili ko at sapat na iyon sa ngayon. Lumapit si Lisa sa kamera. Lola, gusto naming lumipad. Naghahanap na si Dad ng tiket. Makakasama ka namin sa loob ng 2 araw. Papayagan mo ba kami? Sabi ko at ngumiti ng mas malawak kaysa sa nakaraang mga taon. Papasok ko kayo at pakakainin ko kayo. Mayroon akong signature sweet potato cornbread. Naalala niya, sabi ni Lisa. Ipinikit ni Ellie ang kanyang mga mata ng isang segundo at huminga ng malalim na parang naamoy niya ito. Ma, laban lang. Malapit na kami. Kita-kita soon. Natapos ang tawag. Hinawakan ko ang telepono ng 1 pang minuto na parang mainit ito. Pagkatapos ay pinunasan ko ang aking mga mata at isinalang ang takure. Ang mundo, lumabas, ay marunong magbalik ng kung ano ang nawala. Pagsapit ng gabi, labis akong napagod. Nag-unpack ako ng ilang kahon, nahanap ang aking tablecloth, at naglagay ng mga carnation sa isang vase. Lumulubog ang araw at kumikislap ang mga ilaw ng syudad. Nagring ang doorbell, hindi ang intercom, ang aktwal na kampanilya. Naging pagod ako, naglakad ng tahimik patungo sa pinto, at tiningnan sa peephole. Walang tao, isang dilaw na sobre lang sa mat binuksan ko ang safety chain, bahagyang binuksan ang pinto, at hinila ang sobre gamit ang aking paa. Ang sulat kamay sa harap ay maayos, luma, naka-address kay Matilda Garcia nang walang return address. Sa loob ay nakahiga ang isang mabigat na metal na susi na may notched bit at isang maikling nota. Matilda, nakita ko ang video mo. Alam kong ikaw si Jose. Hiningi niya sa akin na ibigay sa iyo ito kapag siya ay naging malaya. Iyan ang sinabi niya. Ang susi sa safe deposit box number 304 sa Central Branch. Sa loob ng box ay may isang bagay na dapat manatili lamang sa iyo at magbabago hindi lamang sa iyong pagreretiro, kundi sa kasaysayan ng buong pamilya. Dumaan ka bukas, ang iyong lumang may utang. Umupo ako sa sahig sa entryway. Malamig ang susi na parang mula sa basement ng panahon. Lolo Jose, inisip mo pa ako kahit wala ka na. Ibig sabihin hindi niya ito itinago mula sa akin, kundi para sa akin. Maingat kong inilagay ang susi at ang nota sa aking pitaka. Tinawagan ko si Mang Tony. Mang Tony, kung mawawala ako ng ilang oras bukas sa araw, ayos lang. Hindi kami naghihintay ng bisita. Kung may magtanong, sabihin mo na abala ako sa negosyo. Ipapaabot ko ang mensahe. Eksakto, sagot niya. At laban lang, Matilda. Magiging maayos ang lahat. Halos hindi ako natulog ng gabing iyon. Naalala ko kung paano kami nagtrabaho ni Lolo Jose sa palengke, kung paano siya nagpakita ng kaunting pag-aalinlangan tungkol sa mga supplier at markups. Noon, naisip kong ito ay pagmamalaki ng lalaki.
Ngunit marahil nag-ipon lang siya, malayo sa mga sakim na kamay. Kinabukasan, nagsuot ako ng matulis na damit, nilagyan ng hairpin ang aking buhok, inilagay ang susi at ang aking gi sa aking itim na pitaka, at tinawagan ang isang taxi. Saan po tayo? Tanong ng driver. Downtown Plaza, ang Central Bank branch, sabi ko, hindi na kailangang magmadali. Susunod tayo sa speed limit. Gumulong ng maayos ang taxi sa kahabaan ng waterfront. Tiningnan ko ang tubig at binilang ang aking mga paghinga. Malamig ang lobby ng bangko. Kumislap ang marmol. Magalang na tumango si Ian Reyes, ang guard, at itinuro ako sa mga pribadong silid. Dinala ako sa isang maliit na silid para sa pagtatrabaho sa safe deposit boxes. Tahimik ito, isang makapal na pinto tulad sa mga pelikula. Ang empleyado ay businesslike na nagtanong. Box number 304, sagot ko, inilalagay ang susi na may notched bit sa mesa. Lumakad kami sa isang pasilyo na may overhead lights. Malambing na tumunog ang metal. Isinaksak ng empleyado ang kanyang susi. Isinaksak ko ang akin. Umikot ang lock ng may mabigat na click. Lumabas ang pinto ng box ng kalahati. Inabot ko at sa sandaling iyon, nagring ang aking telepono sa katahimikan. Pinatahimik ko ito at ibinalik sa aking pitaka. Pagkatapos ay hinawakan ko ang metal box at hinila ito sa mesa. Sa loob ay nakahiga ang isang bundle na nakabalot sa brown paper at isang sobre na may makapal na papel na pamilyar sa aking kamay. Lumundag ang aking puso. Binuksan ko muna ang sulat. Mahal kong Matilda, kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nagpasya kang mabuhay para sa iyong sarili. Palagi kong alam na mas malakas ka kaysa sa akin, ngunit nakita ko rin ang iyong malambot na puso. Si Ray ay spoiled. Tinitingnan ni Lani ang pera. Hindi ang ating kasaysayan. Matagal na akong nag-ipon. Naaalala mo ba nang sabihin kong tumaas ang presyo ng supplier? Hindi ako nagbabayad ng sobra para sa mga dalandan. Bumibili ako ng ginto at nagbid sa mga sentral na lupain sa mga auction. Inirehistro ko ang lahat sa iyong maiden name para walang sinumang makakagalaw nito. Ito ay sa iyo. Hindi para sa mga utang ni Ray. Hindi para sa mga injections ni Lani. Ito ay para sa lumang bulong mula sa ating kasal. Isang lugar kung saan hindi kumakain ang mga tao ng nag-iisa. Maging masaya. Magluto ng iyong tinapay na mais sa paraang ikaw lang ang nakakaalam. Ang iyong Jose. Hinayaan kong bumagsak ang sulat sa mesa at ipinikit ko ang aking mga mata. Binigyan ko ang aking sarili ng 1 minuto. Pagkatapos ay huminga ako ng malalim at binuksan ang bundle. Kumislap ang metal, malinis na gintong bar. Sa ilalim ng mga ito ay mga folder ng dokumento, at longlot ng lupa sa downtown, lumang court auction records, isang malinis na chain of title. Ang lahat ay simple at solid. Handa ka na? Bulong ng empleyado. Sagot ko. Salamat. Isinara namin ang box. Inihatid ako pabalik. Nagkunwari si Iggy Reyes sa entrance na walang nakita, ngunit tumango siya ng bahagyang mas mainit kaysa sa karaniwan. Lumabas si Ing Lim mula sa kanyang opisina. Kailangan mo ba ng escort sa taxi? Hindi masama, sabi ko. Para lang sigurado. Sumama siya sa akin sa kotse, tinulungang isara ang pinto. Mag-ingat ka sa sarili mo, Matilda. Ginagawa ko, sabi ko. Ngayon tiyak na ako. Ang unang ginawa ko pagbalik sa bahay ay maglagay ng sariwang bulaklak sa tubig, magkabit ng kurtina, kunin ang aking mixing bowl, at ibuhos ang harina. Hinalo ko ang cornmeal, itlog, kaunting asukal, at isang kurot ng pagmamahal. Ang amoy mula sa oven ay ang pamilyar, kalmado, at pambahay na amoy. Tinawagan ako ni Mang Tony. Kumusta po kayo? Ayos lang ako, sabi ko. Mas mabuti kaysa kahapon. Inihanda ko ang mesa, ang puting tablecloth, ang mga tasa ni Mama. Hiniwa ko ang unang hiwa ng tinapay na mais para sa swerte. Kinain ko ito habang nakatayo sa bintana at nahuli ang aking sarili na nakangiti. Mabilis na gumalaw ang lahat pagkatapos noon.
Nagring ang aking telepono, ngunit pinipili ko lang ang sinasagot. Ilang mensahe mula sa neighborhood chat ang magkakasama. Ilang salita mula kay Tina. Ang galing mo. Pinasalamatan ko siya at itinago ang telepono. Pagsapit ng gabi, nagring ang doorbell. Matilda, sabi ni Mang Tony, isang luxury car na may foreign plate ang huminto. Sabi ng lalaki, anak mo raw siya. Papayagan ko ba siyang umakyat? Nanlamig ang aking kalooban at pagkatapos ay agad na uminit. Hayaan mo siyang umakyat, sabi ko. Sasalubungin ko siya sa hall. Inayos ko ang aking buhok, pinunasan ang aking mga kamay sa tuwalya, at lumabas, isinasara ang pinto sa likod ko. Ang pasilyo ay walang tao at tahimik. Tanging ang lift lang ang umugong sa itaas, pababa. Tumayo ako, hawak ang railing, at naramdaman ang tibok ng aking puso, hindi mula sa takot, kundi sa pag-asa. Bumagal ang lift. Tumunog ang pamilyar na chime. Nanginginig ang mga steel door at nagsimulang bumukas. Bumukas ang mga pinto ng lift at nakita ko sila. Tumayo ang aking anak na may travel bag at isang pagod na mahiyain na ngiti. Nasa tabi niya si Lisa. Ma, sabi ni Ellie, hindi kami naghintay ng 2 araw. Nakahanap kami ng upuan sa susunod na flight. Halika, sabi ko. Nandito na ang bahay ngayon. Nagyakapan kami sa pasilyo. Isang tunay na mahigpit at tahimik na yakap na maihininga na inilalabas mo kapag sa wakas ay nabibitawan ang lumang sakit. Amoy tinapay na mais ang kondo. Hinubad ni Lisa ang kanyang jacket at tiningnan ang paligid. Ang ganda, Lola. Maliit, sabi ko, pero akin at walang guest room. Umiti ako. Maglalapit-lapit tayo, pero magiging tapat. Kumain kami ng tinapay na mais sa kusina at uminom ng tsaa. Maikling sinabi sa akin ni Ellie kung paano siya umalis, kung paano siya nagalit sa kanyang ama, at kung paano hindi siya sumulat sa akin sa oras. Nakinig ako at nakita ang isang matandang lalaki na umaamin sa kanyang pagkakamali ng walang kinakailangang salita. Hindi ako humihingi ng pera, sabi niya. Dumating ako para maging isang anak. Kung gusto mo, tutulong kami sa trabaho. Hindi ko kailangan ng pera, sagot ko. Ayos na ako, pero mayroon akong project. Kinuha ko ang sulat ni Jose at ipinakita sa kanila. Sinabi ko sa kanila ang tungkol sa safe deposit box, ang lupa, ang mga gintong bar. Tahimik na binasa ni Ellie pagkatapos ay tumingin sa akin. Inisip ni Dad ang lahat, sabi niya. Kung gayon, gagawin natin ang iyong pinangarap. Pinangarap ko ang isang lugar kung saan walang sinuman ang kumakain ng nag-iisa, sabi ko. Kung saan hindi sila nahihiya na humingi ng segundo, kung saan ang lahat ay umuupo sa mesa bilang pantay-pantay. Gagawin namin, sabi ni Lisa. Tutulong ako sa social media, flyers at mga larawan. Kailangang malaman ng mga tao. Nagpuyat kami. Kinabukasan, inihatid ko sila. Mananatili sila ng 1 linggo. Sa mga araw na iyon, nilibot namin ang mga ari-arian, nakipag-usap sa isang arkitekto, at kinalkula ang mga estima. Hindi ako nagbebenta, nagtatayo ako. 6 na buwan makalipas, isang maliwanag na karatula ang nakasabit sa pinto. Kusina ni Matilda, init at alaala. Ang gusali ay luma, ngunit matibay. Kahoy na bintana, patterned na sahig. Sa loob ay may mahabang communal tables. Sa oras ng tanghalian, may pila. Tumayo ako sa entrance na nakasuot ng puting chef's coat na may bordang Matilda isa ginto. Pumasok ang mga tao at agad na umupo sa tabi ng mga taong hindi nila kilala. Ganoon ang dapat. Simple ang menu. Nilagang manok, lugaw na mais, barbecue pork ribs, rice pudding, sa makapal na baso na may kasamang tinapay na mais. Sa cash register ay may karatula. Kung wala kang pera, kumain ng libre. Tumulong ka sa kusina ng 1 oras at quits tayo. At tumulong ang mga tao. Nagbalat sila ng patatas, naghiwa ng lettuce, at umalis hindi na walang laman ang mga kamay, kundi nang tuwid ang mga likod. Sa araw ng pagbubukas, napansin ko si Carla sa pila. Tahimik siyang nakatayo nang walang kanyang karaniwang pilit ng ngiti. Carla, sabi ko, salamat sa pagdating mo. Gusto ko, sagot niya.
at humihingi ako ng paumanhin. Tinanggap ang paumanhin, sabi ko. Kumain. Minsan lumalabas ako sa mga mesa, nagbubuhos ng lemonade, at nakikinig sa mga pag-uusap. Nagtawanan ang mga tao, nagtalo at nagkakilala. Pagsapit ng gabi, nilapitan ako ni Lisa. Lola, mayroon ka ng 250,000 followers, sabi niya. Nagsusulat ang mga tao na darating sila, kasama ang kanilang mga pamilya. Ipinapadala nila ang kanilang mga kwento. Hayaan mo silang dumating, sabi ko. May sapat na espasyo para sa lahat ng darating ng may paggalang. Nakipag-ugnayan sina Ray at Lani ng ilang beses sa loob ng mga buwan na iyon sa pamamagitan ng telepono. Hindi ako sumasagot. Minsan nagpadala ako kay Ray ng text message, abala sa buhay. Hindi na sila tumawag ulit. Isang buwan makalipas, nakatayo ako sa rehistro, nagbibilang ng kita sa araw. Pamilyar na silhouettes ang kumislap sa pintuan. Nasa kalye sila. Pumayat si Ray. Luma ang kanyang pisngi. May dala siyang simpleng bag, wala ng false eyelashes si Lani. Natural ang kulay ng kanyang buhok. Plain at shapeless ang kanyang damit. Hindi sila pumasok. Nakatayo sila sa salamin, nakatingin. Tumango sa akin si Ray mula sa malayo ng maikli, man-to-man. Tumango ako. Inilagay niya ang kanyang kamay sa siko ni Lani at lumakad sila patungo sa bus stop. Pinanood ko silang umalis at bumalik sa aking trabaho. Ang mga gustong maging maayos ay makikita ang kanilang sariling paraan. Pagsapit ng gabi, kumuha ng larawan sa akin si Lisa sa tabi ng isang punong-puno na communal table. Ipinost ko ang larawan at sumulat ng maikling caption. Sabi nila niluluto ko raw ay basura. Ngayon, pinapakain ko ang daan-daan. Ang pagtanda ay hindi dahilan para pagsilbihan ang mga hindi nagbibigay respeto sa iyo. Ito ang oras para magtakda ng iyong mga hangganan at anyayahan ang mga nagpapahalaga sa iyo sa mesa. Ang tinapay na mais ay naging perpekto. Dumagsa ang likes, ngunit hindi na ako humahabol ng numero. Pinatay ko ang karatula, nilock ang pinto, at lumabas sa kalye. Malamig at malinis ang hangin. Dahan-dahan akong lumakad pa uwi. Naglalakad sa tabi ko si Lisa, nagkukwento ng maliliit na bagay. Nangako si Ellie na lilipad sa Pasko. Sa bahay, hinubad ko ang aking chef's coat at itiniklop ito sa isang upuan. Sinalubong ako ng kondo ng katahimikan at kaayusan. Nagluto ako ng tsaa at kumuha ng hiwa ng tinapay na mais. Umupo ako sa bintana. Kumislap ang mga ilaw ng syudad tulad ng dati sa gabi. Naisip ko si Jose, ang aking mga anak, kung paano ang pamilya ay hindi tungkol sa mga nagpapapagod sa iyo, kundi tungkol sa mga umuupo sa tabi mo at nagbabahagi ng plato at ng responsibilidad. Hindi ko sinaktan ang sinuman. Kinuha ko lang ang aking lugar at nanatili akong matatag. Minsan ang kalungkutan ay isang parusa at minsan ito ay kaayusan lang. Ngayon, mayroon akong kaayusan at isang bagong buhay. Napakasaya ko na nandito ka at naibahagi ko ang aking kwento sa iyo. Kung nagustuhan mo ito, ipakita mo sa pamamagitan ng pag-like sa video at pag-subscribe sa aking channel. Tingnan natin kung gaano karami tayo. Isulat sa comments kung anong syudad ka nanonood at anong oras na. Napaka-curious kong malaman kung saan kayo lahat nakatutok. Kung gusto mong suportahan ako ng kaunti pa, maaari ka ring magpadala ng maliit na donasyon. Nagbabahagi ako ng mga bagong kwento ng buhay para sa iyo araw-araw. At ngayon, 2 sa aking pinakapopular na kwento ang lalabas sa screen para mapili mo ang susunod na papanoorin.